Isang nakakagimbal na balitang lumabas kamakailan tungkol sa mga kontrobersyal na plano ng ating Pangulo na si Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, lumutang ang haka-haka na may plano si Kuting na magpatupad ng ilang hakbang na magdudulot ng malaking pagbabago sa gobyerno. Ang plano umano ay may kaugnayan sa mga polisiya na maaaring makapagbago sa ekonomiya at pamamalakad ng bansa. Subalit sa mga lingas-ngas na ito, may mga kasamang pag-aabuso sa kapangyarihan. Dito matindi rin ang naging bayag ni Vice President Sara Duterte patungkol sa munay pagkanulo ni Senadora Amy Marcos sa bayan. Sa isang eksklusibong panayam, isiniwalat ni VP Sara ang ilang isyu ng umunay katiwalian na posibleng may kinalaman ang Senadora. Binoljak ni VP Inday ang naturang usapin at sinabing ang mga aksyon ng Senadora ay maaaring magdulot ng malaking dagok sa pagkakaisa at pananampalataya ng mga Pilipino sa kanilang pamamahala. Sa gitna ng mga kontrobersiyang ito, umaasa ang taong bayan na magkakaroon ng malinaw na paliwanag ang Pangulo at ang kanyang administrasyon tungkol sa mga usaping lumalabas. Patuloy na nakaantabay ang publiko sa susunod na hakbang ng Malacanang at inaasahan ng lahat ang katotohanan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dapat 10 ng pamilya nyo, kaapo-apohan nyo na bumalik pa sa pwesto. Dapat kayo'y burahin sa mapa ng politika ng Pilipinas. Lahat kayo, Romualdez, Araneta, lahat, Estrada, lahat ng mga leche dapat binubuwag kayo eh. Kaya nga ewan ko sa inyo mga Pilipino, mga kapwa ko Pilipino dyan sa Pilipinas. Imbis na pinagkakabalan yung mga kadyutahan nila na ano na yan, ile-eleksyon na yan, dapat nasa kalsada na kayo. My God! Kaya ang Pilipinas magiging pinakamahirap pa rin na bansa. Isa sa pinakamahirap na bansa na patuloy kayong naglilimahid sa gutom dahil ang namamayagpag ang mga oligarko, ang mga negosyanteng nakikipagsabwatan, binibenta ang mga propriedad ng gobyerno at pinagkakwartahan. Tapos kayo, forever kayong mga alipin ng gobyerno, alipin kayo ng mga hayop na to na walang ginawa kundi hubasin ang pera ng bayan. Dahil kung matino yan, nakailang eleksyon na. O nakailang yung Marcos, we're talking about now. 'Di ba? 2 taon na yung hayop na yan. Ibis na mag-build. 'Di ba? Sell. Ang ginagawa, party. Singhot. Snort. Hindi daw sila mag-aaway kahit kailan ng ading niya. Kahit alam mong tamad ang kapatid mo, walang alam dahil sunog na sa pulburon ang utak ng buwaka ng inang kawatan na kapatid mo. Magnanakaw sa kaban ng bayan, sangkot sa smuggling drug, lahat. Asa na yung hinuli niya sa alitagtag na kinoach niya yung pulis doon? Naalala niyo yun? Nasa na yun? Tumayo ka, Amy Marcos, ilabas mo yung mga pinagtatakpan ng kapatid mo, mga magsalita ka, yung mga pinapalaya nila, napawala ng sala, yung mga manufacturer ng pulburon. Ang ng buhay sa Pilipinas, hindi na kayo naawa sa mga Pilipino. Samantalang kayo, pag nagpa-party, ang kapal, lumalamon kayo sa bawat nilalamon ninyo, ilang milyong Pilipino ang naghihirap. Ano masabi niya? Dami kasing kadyutahan eh. May tinanong siya na tungkol kay Inday Sara, kung parang ito, ang sabi dito. Kung may nag-uusap daw ba sila ni Inday Sara. Naku, sabi ni Amy, nasa bundok yun, ganun. Hindi makontak, parang ganun. Pwede ba? Wala kang phone? Kahit nasa bundok si Inday Sara, huwag mo ako paandara ng mga kaletsya na ganyan. Naku, hindi mahigilap yun, nasa bundok. Hello? May telepono yun? Huwag mo na ako etsusin. Huwag mo na etsusin ang taong bayan. Manindigan ka. Kung magnanindigan ka, sabihin mo sa taong bayan, Amy Marcos, na ang kapatid mo, since birth, okay, na addictus benedictus, at kawatan, at lahat ng kanyang smuggling, kidnapping issue,
ay itayo mo at magsabi ka sa taong bayan, baka iboto ka pero hindi mo nga gagawin yan kasi pare-pareho kayong mga salot sa lipunan. Tigil nyo yung kadyutan nyo, hindi nyo maluloko. Araw-arawin talaga kita, Amy. Araw-arawin kita. Hanggang sa marami ng mga tao, well, you're not gonna win. Do you think yung 32 million, ikaw, Day, mamati ka, Day, kadungog ka, Day, Inday Sara. Huwag ka na magpabudol muli. Don't use your power, your voice, para sa mga walang kwentang ito. Tinaksilan ka na, hindi ka nga maipagtanggol ni Amy. Diba? Kasi ang pagtatanggol niya supposedly sa'yo na manindigan siya na ang kapatid niya ay adik, ang kanyang pinsan na si Tambalusus ay kasabot ni Lisa Tanas na nagpapakalat ng kasinungalingan, nagbabayad ng mga young guns, nagbibigay ng malalaking budget sa mga buwakang ng inang yan, mga buwaya na lumalamon hanggat lahat ng butil na nilalamon ninyo ay galing sa pera ng Pilipino. Ang kapal ng mukha ninyo. Lahat kayong young guns, lahat kayo ng mga kongresista, senador, lahat kayong mga layupa kayo, hindi na kayo nahiya, magpa-designer kayong mga leche kayo, galing sa nakaw. Sana masunog na kayo lahat sa impyerno. Visit kayo. Salot kayo sa lipunan. Ano pa sinasabi nito ni Amy? Ang problema kasi sa'yo, Amy, puro kalechian yung sinasabi mo. Ba, kunwari, mag-independent. The fact na nag-independent ka, alam mo, kung matalino ang mga mamamayan, alam mo something wrong with your brother na bangag. Kasi kung malinis, matino ang kapatid mo, maganda ang imahe, bakit ka mag-independent? You have to be proud. Kasi kapatid mo yon. Pero bakit ka nag-iitsapwera? Kasi nga, namamangka ka sa ilog ng mga mafia at ilog ng mga Duterte. Yan ang totoo. Kasi kung matino, common sense mga kababayan, kung matino yung kapatid ko, presidente, I have to be proud of it. Dito ako sa kapatid ko kasi maganda ang kanyang mga plataforma. Ganito, nagpatayo ng ganito, ganon. Gumanda ang mga buhay ng mga taong bayan. Pero bakit ka nag-segue? Kunwari lang naman yan. Drama-drama lang yan. Kasi alam mo na isinusuka ng Pilipino ang kapatid mo. Kita mo si Lisa Tanas, kailangan pa magbayad ng mga trolls. Mag-create ng iba't ibang pangalan ng account. Napopost ko lang dyan. Tapos pare-parehong mukha. Kasi wala nang gustong mag-like. Kung meron man mangilan-ngilan. Wala nang gustong magpuri dahil alam nila si Lisa Tanas ay kidnapper. Oh. Tiyan mo. I'm telling you. Tiyan mo, challenge ko sila. Diba? Mahilig sila hinaharas ako ng mga yan eh. Tinatakot ako kaso-kaso. O bakit hindi ako kasuhan? Sinasabi ko si Lisa Araneta Marcos ay sangkot sa kidnapping sa Turkey at pinabayaan ni Bangag Marcos Jr. na maging successful ang pangidnap nila sa Turkey at ang smuggling lahat na. At ang pulboronic na yan. Oh, sabi nyo, deepfake pinakalat ni Marlica, file a case. So I can show the raw video here in America. Buisit kayo. Puro kadyutahan, panluloko sa Pilipino. Kayo naman dyan, yung iba dyan, di ba? Mga binibenta nyo, ang mga kipay nyo, ang inyong mga kaluluwa dyan sa mga kawatan na, kawatan na mga politikong yan. Ano pa sinasabi ni Amy? Basta sinasabi mo kasi, ang sabi ng tatang ko, isang bansa, isang diwa. Isang bansa, isang mafia. Yan ang totoo. Ano sabi mo dito? Tignan ko lang mga kadyutahan. Kaibigan mo si Inday? Really? Hindi mo siya kaibigan. Hindi mo siya tinuring na kaibigan. Kasi kung talagang kaibigan mo si Inday Sara, binubugbog siya. Well, hindi naman siya nagpabugbog, di ba? Binuljak niya lahat ng mga sa kanya, yung mga naggumagawa ng kasinungalingan. Di ba? Kung talagang ikaw ay tapat na kaibigan, doon mo masusukat eh. Di ba? Kung okay lang sana kung lumayo ka sa kaibigan mo kasi nag-appoint, okay, ng smuggler. Kung sana si Inday Sara ay gumawa katulad ni Bangag, kung sana si Inday Sara ay nangidnap katulad ni Lisa, maiintindihan mo kung bakit hindi mo ipagtanggol yung si Inday. Pero ano binabato sa kanya? May bato ba pag nanakaw? Yung 125 million.
na confidential fund na pinaliwanag na ng COA na mayroong documentary evidence. What else ang ititira kay Sara Duterte? Pero ito, Amy, ang kapatid mo. Sangkot sa kidnapping. Smuggling. Tapos sasabihin mo, para sa Pilipino. Diba? Para sa Pilipino, kajotahan, puro ganyan. Ang prinsipyo namin, para sa Pilipino, let's uphold the fucking Constitution, ganyan-ganyan. Uphold the Constitution. Constitutional ba ang pangingidnap? Constitutional ba ang pagpapanalo sa lone vetor? Constitutional ba ang pag-a-appoint ng smuggler ng kapatid mo? Constitutional ba ang ghost project na flood control ek-ek? Constitutional ba yan? Anong uphold? Ang kaya nyo lang gawin, mangharas, manggipit, ginagamit nyo ang kapangyarihan ng gobyerno. Lumaban kayo sa akin ng one-on-one. Jombahin ko kayong lahat. Buisit kayo. Lalo na yung mga matatandang makakaliwa dyan sa Quad Committee na yan, Huwad Committee. Yan. Tapos, yung mga migaon, yung mga alpot patutot, mga hinayupak na yan. My God, alam mo, sukang-suka ako sa mga hayop na to. Alam mo, araw-araw nakikita mo yung naka-Rolex, naka-designer. Ang sarap talaga ipalunok sa inyo lahat. Lahat ng mga sinusuot nyo, ninanakaw sa kaban ng bayan. Sana bago kayo, sana hindi na kayo magising. Mga hinayupak kayo. Lagi niyo sinasabi, para kayo sa Pilipino, interes ng Pilipino. Kung para kayo sa Pilipino, matagal nang mayaman ang Pilipinas. Dahil marami tayong resources, pero ginagamit nyo lang para sa Pilipino. Kami ay mga public servant. Anong public servant pinagsasabi ninyo? Servant kayo ng mafia. Kasabwat kayo. Ano nangyari kay Kumar? Ano nangyari sa Pidea Leaks? Ano nangyari dyan? Na sinasabi noon sa video na si Lisa Tanas at si Kumar ay magkasabwat para bayaran si J.M. Morales na what? Huwag nang mag-testify na si Bangag ay bangag. May ginawa ka ba, Amy? Bago ka iboto ng taong bayan, manindigan ka. Dahil you're not for the people, di ba? Napalaga ni bawat isang Pilipino, mahalaga ang buhay nila. Anong ginagawa mo? Sabi ni Corchillo, mukha ni Amy, kamukha na ni Michael Jackson. Minda Diaz, mekos-mekos. Asan si Comarto, mahimik na. Sabi ni Gabs, kung talagang mahal mo ang Pilipinas, hindi ka na maghihintay sa 2025 para ayusin ang bansa. Exactly. Diba? Kaya nga sabi ko, kung ako tatanungin nyo, yung kadyutahan na eleksyon na yan, tayo mo, abalang-abala yung mga inayupak sa eleksyon. Bakit abalang-abala yung mga yan? Mapa PDP, mapabangag, BS. Manindigan kayo. Nagsalita ba yung mga PDP na yan? Sige nga, nagsalita ba kayo sa pangingidnap ni Lisa? Kaya yung mga hindi nagsasalita sa lahat ng kababuyan ng gobyernong ito, whether under kay Duterte o under kung kanino man, huwag niyong iboto. Playing safe lahat yung mga yan. Itong taong itong taong ito, alright? Nilagay niya sa libro. Kaya you have to get it. Nilagay niya sa libro ang lahat ng kahayupan ni Marcos. Ito ang tunay na matapang. Dahil tignan mo, kinasuhan ba siya? Common sense. Mga kababayan, itong taong ito, si Attorney Vic Rodriguez, na dating executive secretary na binaboy ng bangag na mga ungrateful, inilagay niya lahat ng kababuyan ni Marcos noong during the campaign at nung siya ay nag-serve as executive secretary for a short period of time. Kinasuhan ba siya? Wala. Kasi totoo ang sinasabi niya. Kinasuhan ba ako nila nung nilabas ko ang audio video? Wala rin. Kasi takot silang mahiring, malaman ng buong mundo na ang hawak kong raw video ay authenticated at si Bangag yun. Kinasuhan ba nila ako nung sinabi ko na si Lisa ay kidnapper? Takot lang ng kipay na yan. Bring it on. At nang mailagay natin sa witness stand, si distressed mother at ang mga batang kinidnap mo, Lisa, islagay natin si Teddy Boy Locsin Jr. na dating DFA secretary na nakipagsabwatan, pati asawa niya. Hi, Louie. Naalala niyo si Hi, Louie? Kaya, yung bunganga ko, yung mura natin sa mga hayop na to, kulang pa.
Yung ngangabels ko at ngangabels ko kulang pa sa kabayaran ng pagpapasakit, pagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino. So ibig sabihin ba dahil 100 million ang Filipinos, so we just ignore yung dalawang minor na kinidnap ni Lisa? I-ignore na lang natin kasi dalawa lang naman yan. Hayaan mo na yan. Hindi naman malaking impact yan kasi 100 million tayo. Hayaan mo na yung dalawang bata. Alam niyo ba kung ano sitwasyon ng mga batang yan? Nagsa-psychological therapy hanggang ngayon dahil hindi nila makapiling ang kanilang ina dahil ang putang inang Lisa Marcos at Bangag ay promotor ng kidnapping sa Pilipinas. Ang mga kapatid niya nagte-therapy din dahil naghiwalay yung mga bata eh. Inagaw, kinidnap eh. O ngayon, senador, yung mga aspiring, mga hayop kayo dyan, lahat kayo, you are for the people, uphold the Constitution, ito gawin nyo. Manindigan kayo, panagutin nyo si Lisa Tanas, takot kayo, mga hayop kayo, kasi pera lang ng taong bayan ang gusto ninyo. Power, money, you don't care about the safety ng mga bata, ng mga Pilipino. Wala kayong pakialam. Kaya kung makaabot lang ang kinumo ko sa mga putay ninyo, masyot gid ni at gulitukon ko gid. Mga linti ka mo. Visit? Ay, nako. Nakagigil to. Huwag niyo iboboto yan. Si Amy, never again. Zero lahat. Isiro nyo lahat ng kandidato ni Bangag. Kasi ibig sabihin, tinotolerate nila ang mafia na gobyerno. Sabi ni John Phil, Marlica, for senator. No, hindi ako pang senador palangga. Lagay niyo ako sa Department of Gurgur. Gugurgurin ko lahat ng mga yan. Gamitan natin ng silya electric kaya mga yan. Illegalize natin ang gurgur para matapos na yung mga yan. Virgo. Nalamangan pa nila ang demonyo. Yun nga. Sabi ni Kate Watson, calm down. Calm down. Ito na yung calm down ko palangga. Ito na yung calm down ko. Ka-calm down ka ba sa tanginan yan? Kanya-kanya pasikatan? Papile ng magpapile ng candidacy? Tapos wala? Ang tunay na para sa Pilipino, mananinindigan. Kidnapping po ang kinasasangkutan ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Nangidnap po sila ng bata. Smuggling. Sabi ni Egg Medyo, ano yung putay? Giti. Giti ni Lisa. Giti nga ganguri-nguri. Ay, ambot. Oh, si NB. Sean? Okay, Vega Warp, how are you? Walang mananalo na Bangag administration. Yeah, wag niyo ako lagay sa Senate. Lagay niyo ako sa Department of Gurgur, tapusin natin lahat ng mga yan. But you know what? Seriously speaking, you have to get out. Recently, nag-interview si Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, na matatapos din daw lahat ng mga paghihirap ng Pilipino. Ano sabi niya? I think may sinabi siya dito. Nagtitiwala sa mga Marcos na hindi ka marunong mag-Ilocano yung mga yan, yung mga anak ni Aimee, mga anak ni Kuting. O kayo, mga Ilocano. Hindi ka nakapagsaltayan kasi mga very British daw. Hindi nga nila mahal ang sariling bayan. Hindi ka nakapagsalita ng diretsong Tagalog o Ilocano. Di ba? Kasi they're like konyo, you know, very British, very Breton, Hindi doon kayo. Mukha-mukha naman kayong ulalo kapag nasa Europa kayo. Oh, ito pang isa, lumabas itong si Migaon. Ano sabi ni Migaon? Manila Bulletin. Sabi ni Migaon, several House members have apparently been targeted by resurgent troll farms and fake news peddling. Internet influencer and coordinated effort to discredit it. Itong si Migaon na ito. Ano sinasabi mong troll farm? Si Lisa Tanas ang nagbabayad ng troll farm. Ayan, kitang-kita nyo naman, lahat ng nag-ano sa kanya, nagko-comment, ay mga trolls. Yeah, kita nyo, ito yung filing ni Harry Roque, ni Attorney Harry Roque, na writ of amparo, di ba? Para protektahan siya sa mga demonyong Yanggons, hindi pinabura ng Supreme Court. Napag-alaman natin, ayon sa ating source, ay yung mga hudas na justices. Iilan na mga hudas na justices ay binayaran na ng mga tambaluslos.
Saan pupunta ang taong bayan palangga? Diin ka mo makadto, abi. Diin. Sino magbulig sa inyo? Sino tutulong sa inyo? As ngayon, papal ng candidacy para sa bayan. Nagbigay kami ng Nutriban. Tangin na 7,000. Kahit magbigay pa kayo ng 100,000 katao na Nutriban compare sa 100 something million Filipinos or so. Mga diputa, nami pang ano yun? Nami pang guikon, ano na sa Ilonggo? Pang lotikon? Ano gani na parang nami pang subungon sila bala mga gipti nila, oh, para, ay nako. Anyway, wala na kayong pupuntahan. Dapat game over na Pilipino. So when you're game over, you have to fight. Nakita nyo to mga, oh my God. Ang problema sa Pilipinas, mga duwag kayo eh. Takot kayong matsugi para sa bayan. Bakit ba kayo duwag? Wala tayo mamamatay. Ako nga hinahabol, may death threat. Oh, kailangan, galingan lang natin lumaban. Legal, nilalabanan ko mga putang inang yan. Kasi yan ang gusto nila eh. Hinaharas ako eh. Nakakapuntos na tayo palangga. You keep praying. Nakakapuntos na tayo. I cannot just speak up sa mga detalye right now. Nakakapuntos na tayo. Kailangan yun lumaban. Ano kayo? Kapag nasusukol na, ay babaliktad na lang ako. Magbabangag na lang ako. Ganyan, ganun. Wala kayong paninindigan. Maawa kayo sa bayan. Alam mo, punyeta yung mga yan. Ang kaya lang nilang gawin manggipit. Pero pag kayo ay nagbulto-bulto na sa kalsada at nagsalita, hindi kayo, sabi nga ni Pangulong Duterte, you know, yun ang panawagan niya. You have to get out. Oh. Ang sinasabi niya dito, titignan ko. Sabi nga ni Pangulong Duterte, there will be a reckoning. Darating ang hustisya. Matatapos din yung mga bangag na yan. Oh. Sabi ni Pangulong Duterte dito. Ayun. Sabi ni Pangulong Duterte, yung interview ni Sal Panelo, parang sikmurain natin, no? Pangulong Duterte, hindi ko lang sisikmura. Pero I think that's reverse yung sinabi ni Pangulong Duterte. Okay lang man. Sabi niya, it will come to pass. There will be a reckoning somewhere someday. You have to get out. Kailangan ninyong manindigan sa inyong bayan. Hindi ba kayo naluoy sa inyong kinabukasan? I don't know. Akala ko ba matatapang kayo mga Pilipino? When you go abroad, matapang, matalino, mabait, matulungin, ipaglaban ang karapatan. What are you doing? Mafia ang namumuno sa inyo. Kidnapper, smuggler, kawatan, loan better, lahat. Duran-duran. Harap-harapan, ginagago kayo. Party here, party there. Swing here, swing there. Nakita nyo yung mga matatandang, masyondang mga kion, you know, yung sila abante, pastor pa rin, ginagamit pa yung cross, ginagamit ang Diyos. Pero ang mga high-end, yung mga luxury, saan kinuha ng hinayupak na yan? Ang pera. Saan kinuha ang pera pinanggaso sa mga yan? Yan ba? Deserve nyo? Well, deserve nyo yan kung hindi kayo magsasalita. Maluoy kayo. Bata ako, lahat ng mga kalaban ko, tinumba ko. I'm telling you. Nung tatakot sa mga yan, kahit nasa Pilipinas ako. Kung lalaban lang ng harap-harapan niya mga yan, hindi pa traidor, pumila pa kayong lahat. Mapababae, lalaki, mapatambaluslos. Kayo ko kayong durugin isa-isa. Kaso lang, mga traidor, ginagamit ang kapangyarihan ng batas para magtago ang mga duwag, mga talawan, mga puti ang itlog. Pagpipitikin ko yung mga itlog nyo kasi laki ng butiki eh. Never Marcos again, sabi ni Josie Taniedo. No more I, me. Imagine mo, ayaw niya sabihin sa taong bayan na addicto siya, na lumuhod-luhod siya kay Pangulong Duterte para hindi pangalanan na si Marcos ay isang bangag. Tapos ngayon, pinanindigan niya ang pagiging bangag ng kapatid niya, then you're not for the Filipino people. You don't deserve diyan sa Senate. Tama na yan, Aimee.
tumigil ka na sa pagbubudol mo. Mahiya ka, kausapin mo yung sarili mo, humarap ka sa salamin. Kausapin mo, total ginagamit mo yung Diyos. Kumuha ka ng salamin, kausapin mo yung sarili mo. At sabihin mo, tama na, Amy. Kausapin mo yung sarili mo. Kalabanin mo yung sarili mo. Tama na ang pambubudol sa Pilipino. Bitbitin mo yung kapatid mo para pag habang nasa salamin kayo, warakin ko yung salamin. Diba? Gagamitan ko ng telekinesis, tusok yun. Kausapin mo yung sarili mo. Nakakahiya. Buong pamilya nyo. Ano? Pati kapo-apuhan, lahat ngayon ng mga bata tatakbo dahil masarap maging politiko dahil nakaw kayo ng nakaw. Tingnan mo yung mga artistang mga laos. Katulad ni Dan Fernandez na hindi nga mabigkas, hindi nga ma-identify ang P at saka F. Tangin na. My God. Nakakahiya ang Pilipino. Alam niyo, the problem kasi, mga kapalangga, maraming talawan na Pilipino. Wala kayong pakialam. Kasi duwag kayo na kung hindi na muna ako magsasalita, Marlica, kasi alam mo na, may ganito, may ganyan ako. Ibig sabihin, walang kwenta ang buhay niyo. Walang kwenta ang buhay niyo sa mundong ito kung naduduwag kayo sa isang adik na katulad ni Bangag at ni Lisa Tanas. I-dissolve niyo na lang yung sarili ninyo. Do you think takot ako sa mga to? Do you think takot ako mamatay? Hindi. Kisiguraduhin ko una mamatay ang mga yan. At ang dugo ko ang huling papatak. Dugo muna nila. Dahil sila ang makasalanan. Ako ni piso, wala akong ninakaw sa inyo. Ito mga to lumalamon. Pati pang napkin, pati pang salakpak sa kipay nila, ninanakaw nila sa kaban ng bayan. Nakakaya, kaluluoy talaga mga Pilipino. I wish, sabi nga, interview namin, ay yung show namin ni Cathy kagabi, no? Cathy B. Kung may magic wand lang talaga ako, todas lahat to mga to. Troll back off. Sabi niya, shut the, may mga troll. Hayaan mo yung mga yawa na yan. Josie, correct ka yan, Miss Marlica, 2022, okay, pinagtatawanan ng mga anak ko, puro Marcos daw ako. Ngayon, nagising na ako, sabi ko sa mga anak ko, it's such a too late palangga. Ako nga, ang aga natin nagising, di ba? 2022. On behalf of his brother, lumuhod siya kay PRRD na huwag isali sa tokhang. Hindi talaga yan magsasalta si Amy. O nga, lumuhod para hindi isali sa tokhang kasi akala man ni PRRD, may mali din doon si PRRD. Pinayagan niyang lumuhod-luhod. Tingnan mo ngayon. Lumud-luhod. Pero again, binukila ni PRRD noong 2017, isusoli daw nilang pera nakaw sa bayan. Hindi naman nangyari. Ngayon, walang katapusang pagnanakaw. Problema nyo na yung palangga. Dapat AFP at PNP ang mag-lead, sabi ni Aquarian. Ilabas na kasi lahat kung ano. Ilabas na ang USB, sabi ni Ronald Vicente. Si Inday, lalabas ni Inday yung video, lalabas na yan. May nakita akong vlog ni Bangag noon, nagtanong yung anak niya, paano raw yumaman? Sabi ng ama, pumasok raw sa politika, kaya alam natin, gusto nilang manatili sa pwesto, sabi ni Talamar. Ayun na nga, ninanakaw nila ang pera ng bayan. Hi, Cathy, you're here? Hindi ko nakikita yung comment po sa Facebook. Ha? Thank you lahat sa mga stars, mga starry night. Thank you dito. Dito ko lang nakikita sa YouTube. Hi, Miss Cathy, you're here? Okay, nandito si Palangga. Rebecca Ugata. Nakakagalit. Traidor si Amy. Ulitin ko, traidor siya. Ang sabi ng tatay niya, nung bago namatay, wag na wag mong papapasok. Sabi sa kanyang nanay, kay Imelda, wag na wag mo na yung pasukin yung kapatid mo. Yung mga Romualdez, tatay ni Tambaluslos, kasi sila ang sumira sa akin. Temo, ngayon magkakasabot sila, di ba, Amy? Sana multuhin ka ng tatang mo, lagi mong bukang bibig. Multuhin ka talaga ni si Marcos Sr. Traidor kay. Walang puwang ang mga traidor. Walang puwang ang mga taksil sa bayan. You have to end them. You have to end them, Palangga. End them right now. Never again to Marcos. Indignation walk now, sabi ni Joy Borromeo. You have to get out. I think may paramdam na pangalan nito, si Pangulong Duterte, na matatapos din to. You have to end them. Ang iboto nyo, okay?
yung mga tao, ulit-ulitin ko, yung mga taong kayang banggain ang mga bangag. Ito, wala na. Alam mo, itong taong ito, paulit-ulit ko, you get your book, andito lahat, mga ebidensya, lahat, alam mo, lahat, nandito yung pambababoy nila. Sabi ko nga, inilagay sa book. Kinasuhan ba siya? Hindi. Nasa kanya ebidensya eh. Ang kaya lang nilang gawin ay mangharas, manggurgur. Kaya galit na galit sa akin yung mga yan eh. Yung mga gagawa siya ng kwento, gawa ng AI. Putangin na, alam ng tao kung anong boses ko. Ang boses ko, bratatatatat. Hindi yung, ang boses kakaiba. Diba? AI na, you're not gonna win. Bangag. Lisa Tanas, ikaw hayop ka. Yung kipay mo, punong-puno ng ki-ki. Diba? Ang ipay mo doon, ginaulod na siguro sa kabigilatan mo. Ginakarma ka na sa pag-kidnap, mag-smuggling mo ng imong giti. Kadamak-damak sa imong ngalinti ka. May gugorgorin tayo. One lang. One time, big time. I'm gonna gorgor you right now. Oh, bakit hindi magorgor yung mga mga gorgor tong mga ni Lisa Tanas? May ginagawa sila. Ki, sabi ni Doval. Si Congressman Marcoleta. Yes, iboto niyan si Kong Marcoleta. Di ba? Pinagtulungan din sa niyan. We will, as much, isa-isahin natin yan ng mga pwede nating iboto. Di ba? Tandaan nyo, ang Maharlika ay mangangampanya tayo, ni piso wala tayong hiningi. Ang hinihingi lang natin sa kanila kapalit para maglingkod sa bayan. Kasi the moment na na-elect sila at di sila naglingkod sa bayan, bubodyakin natin sila. Di ba? Yun lang ang hiningi natin. Huwag na kayong bumoto ng mga demonyo. Naka-shield. Gorgorin sa pwesto. Anyway, mga palangga. Well, taksil ka. Taksil ka sa kaibigan, sa tatay mo at sa bayan. Ikaw naman, Day Sara. Huwag ka na pabudol muli. Kasi, alam mo, Day, ganito lang yan, Day. Once na sinuportahan mo pa yan si Amy, masisira. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!